Sa boxing, sa pagtatanong-tanong ng PTV Sports, lumalabas na hindi gaanong kilala ng mga local boxing fans ang next opponent ni Manny Pacquiao na si American Brandon Rios. Ito ay sa kabila ng kanyang impresibong record na 30 wins, 23 by knockouts at 1 loss. Noong isang araw ay inanunsyo ng Top Rank Promotions na kasado na ang November 24 showdown ni Pacquiao at Rios sa Venetian Hotel and Casino sa Macau. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Cristabel De Leon. Siyak na mga kailangan ng matinding hype campaign si Top Rank Head Honcho Bob Arum para ipromote at ipakilala sa mga Pinoy fans ang comeback opponent ni Manny Pacquiao. Sa pag-iikot ng PTV Sports, napag-alaman namin na mayorya ng mga ordinaryong boxing fans ay hindi gaanong kilala si Brandon Rios. No, I don't know him. Bakit po hindi niyo kilala si Brandon Rios? Basketball lang. Sa basketball ba yun? Masyado. Bakit hindi niyo kilala? Kasi parang hindi naman siya sikat na boxer eh. Hindi ako makita yun sa mga laban niya. Tinaguri ang Bam Bam. Ang 27-year-old American boxer ay tanyag sa kanyang mataas na knockout percentage. Bago lumasap ng unang kabiguan sa rematch kontra Mike Alvarado noong Marso, nakapagtala si Rios ng 23 stoppages wins sa loob ng 30 professional fights. Sa katunayan, napasuko muna ni Rios si Alvarado sa 7th round sa kanilang unang paghaharap noong Oktubre, bago nakabawi ang karibal sa kanilang ikalawang pagtutuos. Sa ngayon ay marami ang nagsasabi na tsak na lalabas ulit ang explosiveness ni Pacquiao, lalo pat si Rios ay kilalang hindi umuurong sa laban. Target ng 34-year-old Sarangani Fighting Pride na makabawi mula sa back-to-back losses sa gagawing pakikipagsagupa kontra Rios sa Nobyembre 24 sa Macau. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa boxing pa rin, malaki ang posibilidad na umakyat na sa 126-pound weight class former WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. Galing sa unanimous decision loss kontra Guillermo Rigondo noong isang buwan, inamin ni Donaire na medyo hirap na siyang abutin ang 122-pound limit. Gayunpaman, inihayag ng tinaguriang The Filipino Flash na sisikapin pa rin niyang manatili sa Super Bantamweight Division. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na plano ang Team Donaire, pero nagpahiwatig sila na magpupursige ng husto sa ensayo para sa binabalak na ring return sa buwan ng Oktubre.